Ang pagpatay ng kriminal ay matagal nang sinasabi na pinaka-epektibong paraan para maudlot ang krimen. Ang parusang bitay ay dati nang ipinawalang bisa sa Pilipinas noong 2006. Ayon sa data ng Philippine National Police, noong panahon na pinapatupad ang parusang bitay, tumaas ang insidente ng rape at murder mula 1996 hanggang 2006. Tumaas din ng 274% ang itinalang mga kaso ng rape noong 1998 hanggang 2000, mga taong na may inexecute na bilanggo. Nang ipinawalang bisa ang parusang bitay, bumaba ang volume ng krimen sa Pilipinas. Ayon sa data ng Philippine National Police at Philippine Statistics Authority, pababa ng pababa ang bilang ng krimen mula 2009 hanggang 2015. May 6 na panukalang batas ngayon sa Kamara at sa Senado na gustong ibalik ang parusang bitay. Sa ilalim ng 6 na panukalang batas, mayroong 63 na krimen na ang parusa ay kamatayan. Sa 63 na krimen, 34 ay may mandatory death sentences. At 29 ay maaaring mahatulan ng death sentence. Kung maipasa ang panukalang batas ng Senado at Kongreso, ang paraan ng parusang bitay ay lethal injection, hanging at firing squad. Kailangan nating tutulan ang parusang bitay bills sa Senado at Congress. Ito ay lumalabag sa karapatan nating lahat na mabuhay. Ayon sa Philippine Supreme Court, 71.77% ng mga sentensyang may parusang bitay na hinatulan ng korte ay maling ipinataw. Ang ibig sabihin nito, 7 sa 10 preso sa death row ay maling nahatulan ng kamatayan kahit na inosente sila. Ang parusang bitay ay brutal, makasadista at hindi makatao. Kung binitay ang preso, maaaring aabot na hanggang 45 minuto bago siya mamatay. Kung sa firing squad, pag hindi tinamaan ng puso, posibleng matagal bago mamatay ang preso dahil sa kawalan ng dugo. Ang lethal injection ay may mataas na rate of failure. May mga pagkakataon na hindi namamatay ang preso. Hindi konstitusyonal ang parusang bitay. Ang 6 na panukalang batas ay hindi sumusunod sa 2 rekisito ng compelling reason at heinous crime ng 1987 Constitution. Walang compelling reason na ibalik ang parusang bitay dahil patuloy na bumababa ang krimen sa bansa. Walang pamantayan ang mga panukalang batas sa paglarawan ng heinous crime. Kailan magiging heinous ang isang krimen? Labag sa pandaigdigang batas ang parusang bitay. Niratipika ng Pilipinas ang International Covenant on Civil and Political Rights noong 1986 at ang Second Optional Protocol to the ICCPR nang walang alinlangan o without reservations noong 2007. Sa ilalim ng Article 1 ng Protocol, bawal na i-execute ng Pilipinas ang sinumang tao sa loob ng kanyang jurisdiksyon at kailangan niyang gawin ang lahat para mawala ang parusang bitay. Hindi maaaring bawiin ng Pilipinas ang pagpirma niya sa protocol o pagsali niya sa ICCPR. Mula 2007, dumami ang mga bansang bumoto para sa pagtutol ng parusang bitay. Inaprubahan ng Pilipinas ang mga resolusyon noong 2007, 2008, 2010, 2012 at 2014. Ang Pilipinas mismo ang co-sponsor ng resolusyon noong 2012. Hindi makakapigil ng krimen ang parusang bitay. Noong 2008, may isang pag-aaral sa US na nagpakita na hindi bumababa ang krimen kapag may parusang bitay. Bumababa ang bilang ng krimen sa Pilipinas simula nang mawala ang parusang bitay. Ang madalas na tinatamaan ng parusang bitay ay ang mahihirap. Ayon sa survey ng mga preso noong 2004 ng Free Legal Assistance Group, ang pinakamataas na natapos na mga bilanggo ay elementarya. 81.8% ng preso ay nagtatrabaho bilang informal workers. Hindi susugpuin ng parusang bitay ang problema ng droga sa Pilipinas.
Ang dapat na layunin ng ating patakaran sa droga ay masiguradong matulungan ang mga taong adik na malayo sa droga. Ang kasalukuyan nating batas ay hindi tumitingin sa antas ng paglahok ng isang tao sa droga. Kahit sinong may hawak o nagbenta o gumawa ng droga ay pwedeng maparusahan ng parusang bitay. May nakitang pagbaba sa paggamit sa droga, sakit na kaugnay sa droga at krimen sa mga bansang nagpalit pananaw tungkol sa problema ng droga. Mula krimen, ginawa nilang isyung pangkalusugan at social service-oriented ang droga. Tinatago ng parusang bitay ang totoong dahilan ng krimen. Ito ay isang simplistic na solusyon sa problema ng krimen. Ang dapat na layunin ng criminal justice system ay ang pagpapanumbalik o pagbabago ng mga taong nagkasala. May mga pag-aaral na pinapakita na ang hinahanap ng mga biktima ay pagkabuo, hindi paghihiganti. Ang sistema na nagbibigay daan sa mga biktima para harapin ang may sala, para hanapin ang pagbabayad pinsala, ay posibleng magbigay kaluwagang loob sa biktima. Tutulan ang parusang bitay. Kung gusto mong tumulong para tutulan ang parusang bitay, sulatan o i-tweet o i-Facebook ang mga inyong kinatawan o senador at sabihin mo kung bakit kailangan tutulan ang parusang bitay. Sumali sa mga aktibidad na tutol sa parusang bitay. Mag-issue ng statement sa blog o social media laban sa parusang bitay. Tutulan ang parusang bitay.